sa kausing tito. Nagano sabi ng ano ko? Mag... Okay, you stay here with your real son. I leave. Para matanda. Ladies and gentlemen, good morning mga kabayan. Mga makabayan yung totoong makabayan. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay bakit takot sila ipatawag si Colonel La Chica? Saka si Colonel Dennis Nolasco? Nakalista naman sa kanilang mga testigo. Bakit takot ang grupo ni Luis Tro na ipatawag si Colonel La Chica? Alam mo ang hinahanap sana kay Colonel La Chica ay ipatawag nila para magkalamalaman kung saan napunta ang pera. Kasi hanggang ngayon, ang na-establish lamang ay hanggang dito lamang. Na-establish as a fact ang katotohanan na natanggap ni Sara natanggap ng opisina ni Sara ang pera, pero hindi nakapunta sa kamay ni Sara ang pera na 125 million at saka yung ibang 125 million kada quarter. At lahat naman establisado na, wala nang question, napunta lahat sa tinatawag na intelligence officers. Kung sa DepEd, si Colonel Dennis Nolasco. Kung sa Office of the Vice President, kay Colonel Dennis Nolasco. By the way, nabalitaan ko si Colonel Raymond La Chica ay class 1993 sa PMA. At siya po ay destined to become a general. Yan po ang kanyang yan po ang nabalitaan ko sa kanya. May nagbalita sa akin ng gano'n. So, ibig sabihin, isusugal ba ni Raymond Dante La Chica yung kanyang pagiging general sa mga ganitong usapin? I don't think so kasi premier siya. May mga tinatawag tayo na mga premier ay mga makabayan ang mga intention. At makabayan ang puso. At makabayan kaya nga sinugal nilang buhay nila sa pagkipaglaban sa bundok para labang sa bayan. So ito ngayon, yan ang tanong ng bayan. Ipatawag si Dennis Nolasco tsaka si Colonel La Chica. Pero bakit nakatubili ang mga grupo nila ni Luis Tro? Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero bago ang lahat, patutugin muna natin si Sara. Pampasigla para kay Sara. Sara, Sara. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. Kasunod naman itong awit ng channel natin. Durugin ang sindikato. Mine. Good morning, good morning. Tapos paki-like, paki-share. Ang tindi, hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Magandang umaga na Sabado sa ngayon. Ang isa lahat ay ating sa inyo ko dinidedicate itong vlog na ito para sa bayan. Tumatagal, hindi
Okay. So, yan po ang ating nakikita. So, ngayon, una, ang pinakatanong talaga ng lahat. Bakit takot sila? Takot sila ni Luistro, takot sila ni Ridon, takot sila ni De Lima, takot sila ni Kapunan, takot sila ni Ligutan. And in fact, walang nakalagay sa kanilang akusasyon na kung ano ang sinabi ni Ledesma, ni La Chica, ni Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica at saka si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. So good day, Igular Junior, mananaig ang kabutihan, mine. So ito po ang pinaka-problema natin sa ngayon. Bakit ayaw nilang ayaw nila ipatawag si si Lieutenant Colonel La Chica. O ipapakita ko sa inyo yung yung kopya. Muna ipakita ko muna sa inyo yung kopya ng Article 1, Article of Impeachment number 1 patungkol sa confidential fund. Yan po, makikita ninyo Pag mabasa natin isa-isa dyan, wala pong nakabanggit yan kung ano ang ginawa ni La Chica at saka ni Nolasco. Okay, para maipatunayan ko sa inyo, basahin natin dahan-dahan pero summary lang. Article 1. Respondent Vice President Sara Z. Duterte committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayed public trust through the systemic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million released to the Office of the Vice President and 112,500,000 released to the Department of Education. Isa-isahin natin anong ibig sabihin. Ang inaakusa kay Sara ay nagkaroon daw ng tinatawag misuse, systematic misuse, misappropriation, at saka irregular liquidation. Ang irregular liquidation, meron. Pero ang problema ay walang ebidensya kung paano nagkaroon ng misuse at paano nagkaroon ng misappropriation. Paano ba magkaroon ng misuse? Ito dapat malaman ni Duarte ito Lagi ko binabagis Duarte kasi malapit sa kay Duterte. So, kailan magkaroon ng misuse? Magkaroon ng misuse lang kung ang pera ay ginasta ni Sara sa ibang bagay. Misuse. Ginasta. Paano naman magkaroon ng misappropriation? Nagkaroon ng misappropriation kung ang project niya dapat confidential fund, dapat pambili ng informasyon. Ang problema, ginamit niya pambili ng, halimbawa, pambili ng pangluto sa mga mahirap. Yan ang misappropriation. Ano naman ang irregular liquidation? Ang irregular liquidation, kagaya ng na yung kulang-kulang, hindi nakasabit o di kaya kulang-kulang ang tinatawag na katibayan na nag-successful ang project na confidential work. So, nakita ko may pagkukulang kasi ang report hindi maganda pagkasulat ng kanyang mga tauhan na gumawa ng report. Diyan naman po nagmamatter yung galing sa English magsalita. Kasi kung magaling na sana magsalita sa English, yung nag-report lang ay wala sana problema si Sara. Kagaya na pag-report, sinabi niya, nag-report yung tauhan ni Sara Duterte na nagtagumpay ang confidential fund sapagkat nagsumiti siya ng katibayan.
Sapagkat yung pagsasagawa ng libreng sakay, pagsasagawa ng pamimigay ng ayuda, pagsasagawa ng mga magnegosyo today, pagsasagawa ng mga gift giving sa Christmas ay successful. Ngayon, ang akala naman Duarte ng kuwa, doon ginasta sa libreng sakay, sa ayuda, sa Christmas party, at saka sa lamesa at saka bangko, ang confidential fund. Mali ang pagka-English, hindi naintindihan. O di kaya bubulag ang auditor. Dalawang auditor. Si State Auditor, Attorney Wamil, Roderick Wamil, at saka si State Auditor Silene Del Campo. Ang pagkaintindi nila, kaya nila hindi tinanggap ang report dahil pagkaintindi nila, yung pera ay ginamit doon sa pamimili ng mga ayuda, pamimigay ng ayuda. Hindi po. Pero iba si Silene naman, inamin niya, hindi niya nakikitaan na may success ang report. Hindi niya naintindihan, ang success pala, yung walang nangyaring masama, ay success na yun ng event. Kaya kasi ang ginawa, bago pumunta si Sarah sa isang lugar para magsagawa ng gift giving o di ka magpalibre sakay, ay sunuyod muna ng intelligence community, nagbayad sila para malaman kung mayroong tao ba doon Duarte na baka papatay sa kanya. O mayroon ba tao doon na tatapunan ng granada ang gift giving? Ganun po ang trabaho. Tapos, nung hinanapan sila ng, asan na nagtagumpay ba kayo? Ito po yung gift giving. Ito yung walang nangyari. Ito yung pag-tree planting na walang nangyari. Libre sakay na walang nangyari. Pamimigay ng lamisa at saka bangko na walang nangyari. Pamimigay ng Pasko sa Pasko, walang nangyari. Hindi sa utak naman ni Silene Del Campo na State Auditor, ang hinahanap niya pala Duarte, bakit? May naaresto ba? Wala namang naaresto. So, ibig sabihin, ang tagumpay sa kanya kung may naaresto. So, diyan ko nakikita yung poor communication skills ng mga tauhan ni Sarah na mag-submit ng report. Hindi sila nagkaintindihan ng auditor. Kasi kung ako gumawa ng report, ipaliwanag ko yung Duarte kung bakit matatawag na tagumpay ang pagsagawa ng libreng sakay na walang nangyari. So, yun po ang nangyari dyan. So, alaikum assalam, Amel Mutalib. So, ngayon, nakita na natin ganun ang naging problema. Kaya, dinis-approve ng kuwa ang sinumite ni Sarah patungkol sa 73 million sa unang 125 billion na binigay noong December 20, 2022. Takbo naman tayo sa January hanggang March. Nakarating lang sa kanya, Duarte, ang pera pang first quarter. Ang first quarter kasi ng taon, January, February, March, tatlong buwan. Ang problema, na-delay ata, na-release in January. So may tanong ngayon, January 31 lang na-release ata ang pera, hindi ko masigurado. Kaya ang tanong ngayon, Duarte, tama ba si Sarah na ang ginasta nila noong January 1 to hanggang 29 ay isama sa budget? Kasi hindi pa dumating ang pera. Pero nasa batas na ng tinatawag na General Appropriations Act na mayroon na siyang budget mula January 1, 2023 hanggang March 31, 2023. Yan ang isang tanong. So, ibig sabihin, pwede ba natin parusahan si Sarah sa ganon? Ang mga pera na yan, patungkol naman sa, balik tayo sa 2022, binigay lahat kay Colonel La Chica kung sa Office of the Vice President. Tapos, sa next year, binigay din ng pera kay Lieutenant Colonel La Chica. Tapos, kung sa Department of Education naman,
binigay naman kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. At sila po ang namigay ng pera sa mga pinagkukunan ng impormasyon. So ito na ngayon. Hanggang ngayon, ang na-establish lang na fact na hindi natin may tatanggi ay nagdesisyon yung Special Disbursement Officer na si Gina Acosta para sa Office of the Vice President na binigay niya ang pera lahat kay Colonel La Chica. Yung 125 million, pagkakuha niya ng pera sa bangko, binigay niya noon. Bakit? Tinanong, naging ano naman siya, prangka. Iutos po ni Ma'am Sara. Akala naman nito, Duarte, ng mga nila ni Luis Tro, ay, wala na, convict na si Sara. Inamin na binigay kay La Chica. Nibinigay na kay La Chica, mali na ba yun? Well, wala ko nakitang mali. Bakit wala ko nakitang mali? Ladies and gentlemen, sa Joint Memorandum Circular na binasihan ng auditor, sabi nila, tinanong sila, Duarte tinanong sila, yung mga Merigris Piatos ba na resibo, hindi nyo inalam kung sino-sino mga yon? Anong sagot sa kanilang auditor? Hindi na po. Bakit? Hindi naman po inutos sa Joint Memorandum Circular. Ibig sabihin, pwede magsumiti ng peking pangalan. So, diyan sa sinabi ko, diyan pahiya ngayon sila ni Luistro at saka ni De Lima, saka si Shil Jokno. Pahiya sila ngayon si Ridon. Si Lord Dansuan, pahiya sila. Si Kit Flores, pahiya sila lahat. Bakit napahiya sila? Pati si Luistro. Kasi akala nila kasalanan na yon. At para mapatunayan na na piki, ang ginawa nila, alam mo, no? Pina-examine pa sa NBI na lahat ng mga resibo ay piki. At pina-examine pa, kumuha pa sila ng certificate sa Philippine Statistics Authority, PSA, para mapatunayan na walang mga pangalan ganon na nabinyagan, na nakatala sa Philippine Statistics Authority. Only to find out, sinabi ng harap-harapan ng auditor, hindi na po namin kailangan yan kahit na piki pang pangalan. Ay, mga bubo talaga. So ngayon, nasaan ngayon ang bula? Ang bula po ngayon ay, paano malaman kung binulsa? Paano mo malalaman kung may misappropriation? Paano malaman kung may misuse? Ang misabuse at misappropriation ay pwede mo sabihin yung pagnakaw ng pera ay misuse na binulsa. Ang problema natin ay walang ebidensya na ninakaw ni Sara. Wala silang ebidensya. At hindi nila malalaman. Halimbawa, sabihin na natin nagnakaw talaga si Sara. Ang tanong, kung manahimik si Sara, malalaman ba nila? Ganun lang ho kasimple yan. So ngayon, why not? Patawag nyo yung 2 military officers. Pag pinatawag nyo military officers, ano sasabihin yan? Most likely, mapapahiya lang sila lalo. Alam mo bakit, Duarte? Bakit mapahiya? Kasi sasabihin lamang po ng 2 colonel, ay pasensya na po, national security, hindi namin pwede ibulgar kung sino mga tao. Patay kayo, tao kayo. Ay, nako. Oy, hindi pwede. So, nakita nyo na ang dahilan bakit atubili sila pagpatawag. Nilista nila as mga testigo ang 2 colonel, pero atubili sila sa pagpatawag. Ay, tama ka sinabi mo, Israela. Dapat ipatawag nila si Colonel La Chica. Gaya lang, ang problema lang yan, Pinal, Israela, ang katotohanan, hindi magsasalita ang 2 colonel kung sino-sino si Merigris Piatos.
Ganun lang po kasimple yan. So, in other words, imposible naman na magsalita si Kernel na binulsa ni Sarah. Pwede. Kung galit si Kernel kay Sarah, baka sabihin niya. Pero sa tingin mo kaya, sasabihin? Yan lang, ang tanong ko sa inyo, napakasimpleng tanong lang. Kaya yan pong dahilan, bakit BB Las Vegas ay hindi nila ipapatawag yung dalawang Kernel. So, utak yun, utak. Mga walang utak po kasi ang kumakaso eh. Yan ang problema ko sa lahat. O, basahin natin ang kanilang kaso. Hindi nila sinabi dun sa kanilang kaso. Pag binasa mo, naka-English. Pero pag binasa mo, walang nakalagay na binulsa ni Sarah. Kasi wala silang ebidensya na binulsa ni Sarah eh. Sabi niya, on June 19, birthday pa ni Rizal. Si respondent, si Sarah, ay nag-take out as Vice President. Tapos June 30, nag-enter siya ng office as Vice President. Tapos, at the very least, at the outset, sa simula pa lang ng kanyang opisina at tenure o term, although she the conduct of surveillance activities was not part of the mandate of her office, respondent sought the access to confidential funds, requesting substantial allocations for the office of the Vice President. So binigyan siya, July pa lang nanghingi na siya ng pondo. Binigay December 20. Ibig sabihin, may intention si Bongbong na yariin niya si Sarah. So dito sa paragraph na to po, ay walang binanggit dito na binulsa ni Sarah. Dito naman sa kasunod na paragraph, in December 2022, the OVP received 125 million. Wala rin binanggit dito na ninakaw ni Sarah. Sunod na paragraph, this rapid and total liquidation of a substantial amount of a confidential funds within a time frame that renders genuine implementation and verification highly improbable indicates that the disbursement were arranged. Kasi 11 days lang daw, hindi sila maniwala. Pwede po mangyari yan. Sinasabi ko sa inyo, paano ba natuntun? Tanong ko lang Duterte. May idea ka ba kung paano natuntun ng SAF? Yung si Marwan, yung nagresulta sa pagkamatay ng 44 na SAF. Ngayon, ang espiya, hindi magaling kung walang pera ang espiya. So, binigyan nila ng espiya ang isa sa tauhan ni Marwan ng pera. Ang pagkarinig ko, 60 million. Kapalit, anong kapalit? Cellphone number lang. Para, pag tinawagan ng cellphone number, aandar ngayon. Hahagilapin ngayon siya ng tinatawag na Global Positioning System. At malaman ngayon ang eksaktong lugar kung saan. Kaya, natumbok talaga ng SAP na nandun sa bahay kubo na nagtatago si Marwan. Kaya lang, yung kasunod, yung pumasok, ay natrap. So, ito naman, particularly striking Commission on Audit, flag transaction during this period involves approximately 16 million. Dami lang pinaghinalaan na gastos. Hindi rin nakalusot kasi pwede mangyari. Wala silang sinabi rito na nagnakaw si Sarah. Ito naman, this pattern persisted in 2023. Wala rin sila sinabi na binulsa ni Sarah. Itong paragraph na ito, instead of complying with COA, DBM, DILG's, GCG, DND, Joint Circular, wala rin binanggit sila na ninakaw ni Sarah na binulsa. Wala rin. So, ito naman, this action enabled the deliberate movement of large sums of money. Sinabi nila may galaw ng pera, pero wala sinasabi na binulsa ni Sarah ang pera. Yan. Next paragraph. To conceal these acts, para itago ng galaw na yon, hanggang doon na pagsabi. At nagbigay daw ng mga resibo na miligrams pesos para itago daw. Siyempre, pagbigay hindi para itago lang ang informante.
para hindi matunto na patayin ng kasamang NPA. Sunod, one such attempt at Isacoa flag liquidation. Sa liquidation naman kayo na bumanat. Hindi po magiging aktibo yung liquidation yung yan. Hindi po magiging papel, basihan, para sabihin nyo na nagnakaw si Sarah. So ngayon, wala rin binanggit dito na binulsa ni Sarah. Isa pa, the foregoing scheme is amply established by documentary records. Documentary records, ang inyong pruweba ay hindi naman nagsasabi na nagnakaw o binulsa ni Sarah ang pera. Yung COA through intelligence confidential funds, nagsubmit na disallowed. O hindi naman ibig sabihin pag disallowed, binulsa. Ibig sabihin disallowed, hindi tinanggap ang mga resibo. The NBI, in-examine ng NBI ang mga peking pangalan kasama na si Merigis Piatos at nalaman ng NBI na yung mga pirma ay pare-pareho. Hindi na nga mahalaga yan, hindi na tinitingnan. So the Philippine Statistics Authority certified that significant number of individuals listed o nagbigay ang PSA ng sertipiko na yung mga pangalan binanggit doon wala sa listahan ay hindi totoong tao. Wala nga sa certificate. So, importante, walang sinabi na ninakaw ni Sarah. Ayan. Si Ramin Madriaga naman, wala namang binanggit na ninakaw ni Sarah ang pera. Sinabi nila, pinadeliver sa kanya sa ibang tao. Responded also encouraged, engaged in acts tending to suppress evidence. Wala din sinabi na nagnakaw si Sarah. Sunod, next paragraph, as shown above, the evidence demonstrates a clear and deliberate pattern of misuse, misappropriation. Wala rin sinabi na nagnakaw si Sarah. Patay. Article 2 now, wala na. So, clear? Are we clear? Klaro, di ba? Walang sinabi na sila mismo yung akusasyon nila, kulang-kulang eh. So, yan po ang dahilan kung bakit atubili sila sa pagpatawag kay Colonel Lachica. Bakit noong nag-hearing sa Kongreso ang GGCD, Good Government Committee, GGC, andun si Lascan, si Lachica, andun si Nolasco, bakit hindi nila in-interview? Ba't hindi nila tinanong? So bakit? Kasi kabisado na nila isasagot eh. Okay? Magandang umaga kay Bapak Ingkong Binago sa Nalos, Sarangani Island, Sarangani Province. Sa kay Jumans dyan sa Marbel, mga taga Marbel, kay Bing Pabi Arakel, Mayor. Maayong aga sa inyong tanan. Sige, hanggang dyan na muna tayo. Maraming salamat po. At saka, walang api kung walang magpapaapi. Walang lugi kung walang magpapalugi. Walang mamamatay kung walang papayag na patayin sila. Walang mananakawan kung walang papayag na manakawan. Walang maluloko kung walang papayag na maluloko sila. Ganun lamang po, positive thinking lang tayo. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Tandaan niyo po, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Walang sinuman ang matanggalan ng buhay, kalayaan, kayamanan kung walang proseso ng batas. At walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Kung sa sinibono pa, walay bisag kinsa, di pwede kuhaan og kabuhi, kuhaan og kalayaan, og kuhaan og manggad, og walay proseso sa balaod. Og walay laing tao, walay tao, bisag kinsa, walay tao nga luiban sa
patas kapag tanaw sa balaod. O, sa Ilonggo pa, waay bisan sino nga tao ang makuhaan sang kabuhi sang iya nga kalayaan kag ang iya nga kamanggad kung waay proseso sang layi kag waay bisan sino nga tao ang hindi pag-itratar nga parihas sang balaod sang layi. Ganun lang. Sa sunod, practicing kong Ilocano, tsaka Kabalin, tsaka Bicolano. So, yung mga Kankani, Isabela, Pangasinan, alamin ko sa sunod, mastering ko yan. So, magandang umaga sa inyong lahat. Sabi ni Freddy Aguilar, ang walang magwawagi na umaayaw at walang umaayaw na nagwawagi. Okay. Sino pang iba? Baby Las Vegas, Ben Reclamador, Julian's World. Kahit sa Tuwadcom, bigla na lang tinigil ang investigasyon ng si Kernel La Chica. O nga, naalala nyo yun? Biglang tinigil ang investigasyon ng doon na si La Chica at si Nolasco. Ay, nako. Sino si Hindi sila rin. Romualdez Tambe. Yo, Terador. Tapos si Ben Reclamador. Yo, you late na ako. Mr. Romualdez Tambe. Si Ben Reclamador 82.3 talaga meron nga Intel na nagtitinda ng DVD. DVD. Mga maranaw noon nagtitinda ng DVD. Ngayon wala na. Iman to dadun. Mr. Romualdez, Ben Reclamador. Okay, good morning po sa inyong lahat.